Magandang gabi. Mabibilis sa balita kasabay na uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Huwebes, garantisadong mabilis lang to. Malaking kasinungalingan itong sinabi ni Senador Erwin Tulfo sa paratang ni Bernard Gumban, isa sa mga ex-Marines na nakatanggap umano ito ng 6 na maletang naglalaman ng pera. Sinagot din ng ilang mga kinatawan ng Kamara ang paratang ng 18 ex-Marines na dinalhan umano sila ng maletang naglalaman ng milyon-milyong piso sa ginanap na pagdinig ng Cayetano Faction Blue Ribbon Committee. Tungkol yan sa flood control scandal. Sa kabila ng isinagawang quorum kahapon kung saan si Senador Erwin Tulfo ang iniluklok na panibagong chairman ng Blue Ribbon Committee, tinuloy pa rin ng Cayetano Faction ang pagdinig sa flood control anomaly kung saan si Senador Rodante Marcoleta na tumatayong vice chairman ang nanguna sa pagdinig. Ang mga testigong iniharap ang 18 ex-Marines na nag-deliver umano ng mga mali-maletang pera para sa mga politiko. Kasama nila ang kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod, present din si Mike Defensor. Dito isiniwalatan nila na nabigyan din daw ng mali-maletang pera si Senador Tito Soto at Senador Erwin Tulfo. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-atay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Pero na dumating la. Ngayon, na okay na yung area, narigo na namin. Pagdating nila, na ako nag-guide po dun sa baba. Pag may basement sa gilid po. Ngayon, dumiritsi yung limo ni Boss umikot. Tapos nag-drop off. Tapos umakyat sa parang danan, Your Honor. Tapos may elevator. Kasama niya po si A. Mark, saka si Paul, saka yung ISO niya po si Police, Police Major Dichioso po. Anong deliver nyo? Pera? Pera po. Alam mo magkano? Large po, malaki. Large? Ang usually ang laman ay... 40 to 70 po. so ilan ang dineliver? Mga 40 to 70 po yung... So isang maletang? 5 po, 5. 5 maleta na tig Opo. 40. Ayon pa kay Senador Alan Peter Cayetano, si Senador Ping Lacson pa naman daw ang dating chairman ng Blue Ribbon Committee na nagsasagawa ng mga investigasyon sa flood control. Year 2024 po, bago mag... Campaign period. Yes po. Okay. So, kaya ako to tinatanong dahil mabigat sa akin to dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows magpartner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson, no? Not partners in this, but partners in politics, no? Nagpakilala rin ng isang Bernard Gumban na anyay siya ang nag-deliver ng mga maletang pera para naman daw kay Senador Erwin Tulfo. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa, 6. Ano yung dong maleta? Anong size? Maliit na po, small tsaka medium siguro. Small. Ano ulit laman ng small? Nasa 20 to 25. Okay, and then medium? Yung po. Medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba? Maliit po. Yung small po, Okay, tapos yung medium? nasa 40 to 50. Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Okay. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na mali na po. 6 na gano'n kalaki? Halo-halo po. Halo-halo na. Opo, So, Your Honor. even assuming small lahat, kung 6 sa 25, at least 150, no? At least. Oo. Saan ang first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Naririnig daw nito sa kontak sa bahay ni Senador Tulfo kung saan posibleng sa basement daw dinala ang mga maleta ng pera na hindi bababa sa 150 milyong piso. Bali po, Your Honor, si Mark po, si Boss Mark, si Mark Tiksay, saka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, saka yung nagre-receive yung bala. So hanggang saan ka nakapasok? Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Hanggang sa ano lang. Pero Basement, bababa. kasama kotse or bababa? Hindi po, Your Honor, yung malita po. Yung maleta. So yung kotse sa parking lang kayo? Sas lang po ng bahay. Tapos nadala yung maleta hanggang sa basement? Papasok lang po kasi may sumalubong na po doon yung... Okay. yung So po kung yun. halimbawa dadaan dun sa mga lugar na sinasabi nyo, matuturo nyo na ito yung bahay tapos Yes, masasabi Your nyo Honor. dito yung basement. Yes, sir. Yes, sir. Kabilang din sa pinararatangan ngayon si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos. Pumunta raw sila sa Paway at nakita rin ang Pangulo na kasamang nag-dinner si Zaldico. Yung time na dumating po kami, Your Honor, is sila lang po. Nauna po si Bong Sandro, then nanik po si
President din si First Lady po yung dumating. Dinner po sila ni Kong Sandy. Ano pa rin kayo? Yes po. Kinugana po kami bumalik to Maynila po. Idinadawit din ng iba pang mga mambabatas na nabigyan din daw ng mga maleta na may milyon-milyong pisong halaga. Nabanggit sina Representative Laila de Lima, gayon din sina Representative Franz Castro, Representative Terry Ridon, Representative Jervil Luistro, dating Representative Arlene Brosas, Representative Benny Abante, Representative Sia Diong, Representative Jose Alvarez, dating Representative Ace Barbers, Representative Joel Chua, former Representative Dan Fernandez, Representative Janet Garin, former Representative Raul Manuel, former Representative Stella Kimbo, at maging ang paring si Father Flavi Villanueva. Samantala, inihayag ng National Bureau of Investigation na nakatanggap ito ng impormasyon na umano'y inalok ng dating kongresista na si Mike Defensor ng tigli 5 milyong pisong halaga ang bawat isa ng mga resource person ngayon kapalit ng pagtestigo. Nagpalabas na rin ang NBI ng subpoena laban kay Defensor at sa mga ex-Marines na sangkot. Binanata naman ito ni Senador Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee hearing kanina. Sa kanya. Kaya kayo po'y tatakutin din eh. Kaya na sinabi ngayon, di pa tayo natatapos dito, kayo'y nabigyan na ng 5 million pesos each. Ganyan po ang gagawin. Malaking kasinungalingan ito ang sinabi ni Senador Erwin Tulfo sa paratang ni Bernard Gumban, isa sa mga ex-Marines na nakatanggap umano ito ng 6 na maletang naglalaman ng pera. Sinagot din ng ilang mga kinatawan ng Kamara ang paratang ng 18 ex-Marines na dinalhan umano sila ng maletang naglalaman ng milyon-milyong piso sa ginanap na pagdinig ng Cayetano Faction Blue Ribbon Committee. Tungkol yan sa flood control scandal. Sa sobrang daming kasinungalingan, siya mismo ay litong-lito. Ito ang sinabi ni Senador Erwin Tulfo sa paratang ng isa sa mga ex-Marines na nagdala umano sa kanya ng maletang may lamang pera. Ayon sa Senador, malaking kasinungalingan niya ang paratang na ito. Sa dami raw ng kasinungalingan, nagkandalito-lito na rin si Gumban. Kapansin-pansin din niya na pili lang daw ang mga binabanggit kahit na sa una nilang affidavit, marami ang idinadawit nila. Isang malinaw at planadong propaganda sa pagkatao raw ni Tulfo at sa kanyang reputasyon. Umalma din ang ilang kinatawan ng Kamara sa paratang ng 18 ex-Marines na dinalhan umano sila ng maletang naglalaman ng pera. Pinasisinungalingan ni Representative Terry Ridon ang testimonya ni Jolie Cadiao sa Senado ngayong araw. Ayon kay Ridon, walang maletang idiniliver sa kanya kahit anumang panahon o kahit saan mang lugar. Dagdag nito, tandaan daw na tuloy ang impeachment trial. Walang kasinungalingan o gawa-gawang testimonya ang makakapigil sa House Prosecution Panel upang magpatuloy sa paglalahad ng katotohanan sa paglilitis ng pangalawang Pangulo. Nag-post naman si Kabataan Party List Representative Raul Manuel na fake Blue Ribbon Committee anya ito at peking mga testimonya. Bago mag-umpisa ang pagdinig sa flood control scandal sa Senado, iginiit ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na walang pagdinig ngayong araw at hindi rin anya ipapadlock ang session hall. Since walang hearing, walang resource persons, no? Wala tayong hearing eh. Resource persons will not be allowed to enter the They will building. not be allowed, no? Kasi walang hearing eh, no? Under That's under the security policy. Hindi ako mahilig sa mga padlock, no? Basta sundan lang yung protocol. So ibig sabihin may mga protocols tayo for security, no? For example, kung walang hearing, di walang resource persons. Sinagot naman ito ni Senador Pia Cayetano sa isang Facebook Live na hindi legal ang inanunsyo ni Gatchalian na walang pagdinig ngayong araw. It is not legal yung pagbigay niya ng advisory na gano'n dahil I am the Blue Ribbon Chairman Committee. I called a hearing. May hearing talaga kaming nakatalaga today. Pero sinabi nila na yung aking Ways and Means hearing, pwede daw ituloy. O sige, ituloy ko din naman yon. Kaya ready ako pumunta doon in a few minutes. Ayon naman kay Senador Tito Soto, pinagbantaan umano ni Senador Alan Peter Cayetano ang mga empleyado sa Senado. Nakakasuhan ang mga ito kung hindi siya susundin, matapos hindi umano papasukin ng mga resource person sa loob ng Senado. Hinimok din ng senador ang kanyang mga kasamahan sa bagong minorya na tigilan ang bogus na pagdinig, respetuhin niya ang patakaran, quorum at liderato ng Senado. Dagdag pa ni Soto, insulto ito sa institusyon ng Senado pati na sa mga Pilipino nagbabayad ng tax para raw sa circus na ito. Nagpang-abot sina Senador Robin Padilla at Interior Secretary John Vic Remulla sa Senado.
Kasabay ng pagdating roon ng 18 ex-Marines na inimbita para tumistigo umano sa flood control scandal na pinapangasiwaan ng mga senador na sina Pia Cayetano at Rodante Marcoleta. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Guillar. Muling uminit ang tensyon sa Senado matapos magkatulakan sina Senator Robin Padilla at Interior Secretary John Vic Remulla. Kasabayan ng pagdating roon ng 18 lalaking nagpakilalang mga dating Marine na inimbitahang tumestigo sa Blue Ribbon Committee hearing ni na Senators Pia Cayetano at Rodante Marcoleta. Sinundo mismo nila Cayetano at Padilla ang 18 Marines sa entrance ng Senate building para mapapasok ang mga ito at makapunta sa session hall sa second floor kung saan isinasagawa ang pagdinig sa flood control scandal. Bago pa man makapanik ng second floor ng gusali, sina Cayetano, Padilla at mga former Marine, sinalubong at hinarang na sila ni Remulla. Mainit ang naging komprontasyon sa pagitan ni Padilla at Remulla, pero agad ring nakapiglas ang grupo ng mga senador at ex-Marines. Question rin ni Cayetano kung bakit sila hinarang ni Remulla, gayong nasa loob sila ng gusali ng Senado. Hinarang niya ako. Sino ba siya dito sa Senate? Yes, you are a Secretary of the Republic of the Philippines, but this is the Senate of the Philippines. Senator ako. So bakit mo ako hinaharang? Di ko yung maintindihan. Di ko yung maintindihan kung ba't mo ginawa yun. Now, idadagdag ko kasi I have pahingin ko sa staff ko ngayon. Meron din nilabas na instruction si Senator Gatchalian. Ito ba yon na sinabi niya na sinabi ni Gatchalian na pinapunta niya dito si Secretary Remulla for anong reason? To help security. Kahit kita sa video ang pagsalubong at pagharang ni Remulla, mariing itinanggi ng kalihim na itong nangyari. Sa text message sa media, sinabi ni Remulla na wala siyang intensyong pigilan ng mga senador. Anya, palabas na siya ng gusali nang siya mismo ang matulak. Imposible umunong siyang humarang sa grupo dahil nag-iisa lamang siya noong mga oras na iyon. Umabot na ang usapin hanggang Malacanang. Sa press briefing, tinanong si Palace Press Officer Claire Castro kung alam ba ni Pangulong Bongbong Marcos kung bakit nasa Senado si Remulla at kung may direktiba ba itong pigilan na pagpasok ng mga dating Marine at kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod. Hindi po trabaho ng Pangulo ang mangharang ninuman. So, huwag magbigay ng ganyang klaseng impresyon. May mensahe rin ng palasyo sa mga opisyal na sangkot sa kaguluhan. Umayos kayo. Dahil nagpapatuloy pa rin ang bangayan sa leadership ng Senado, iginiit ng palasyo na si Senator Sherwin Gatchalian ang kanilang kinikilalang acting Senate President. Ito ay sa kabila ng pagtutol ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano na patuloy na kumwestiyon sa proseso ng pagpapalit ng liderato sa Senado. So the minority is now the group of Senator Alan Cayetano. So sino ba dapat na masunod? Majority o minority? Kung mayroong mangyayaring botohan, mayroong mangyayaring pagdidesisyon, kaninong boto ang dapat manaig? Minority ba o majority? Siyempre majority rules. Sa alegasyon naman ng dating Marina si Bernard Tube, kasama umano niyang naghatid ng mga maletang puno ng pera si Zaldico sa bahay ng Pangulo sa Paway, Ilocos Norte. Pakita mo na nila yung ebidensya, madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. Michelle Galiang para sa All TV News, Channel 2. Sa sports balita, sa New York Knicks ang first blood sa ginanap na Game 1 ng NBA Finals kanina kontra San Antonio Spurs. Brunson driving left, shot is good. Kumamada si Jalen Brunson ng 30 points upang pangunahan ang New York Knicks sa 105-95 na panalo laban sa San Antonio Spurs sa Game 1 ng NBA Finals. Dikdikan ang laban at nagawang bumawi ng Knicks mula sa 14-point deficit at nagtapos sa 11-0 run upang kunin ang unang panalo sa serye. Nagpakita rin ng isang mabigat na fourth quarter game si Bronson mula sa kanyang opensa, sa laksak sa ilalim ng basket o maging sa outside shooting. Nag-ambag naman si Karl Anthony Towns ng 18 points at 12 rebounds habang may 17 points si OG Anunoby. Para naman sa Spurs, nagtala si Victor Wembanyama ng 26 points at 12 rebounds para sa Spurs. Ngunit hirap makascore na nakapagtala ng 6 against 21 shot attempts.
Dahil sa panalong ito na Knicks, umabot na sila sa 12 sunod na playoff victories at 3 panalo na lamang ang kinakailangan upang makamit ang kanilang unang kampyonato sa loob ng 53 taon. Gaganapin naman ang Game 2 sa Sabado sa San Antonio. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Ako po si Ralph Lopez. Magandang gabi.